Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Wardo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros. Nang mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan kay Lolo Jaime itong si Wardo. Pinadala ng mga magulang upang may makasama ang matanda dahil hirap na ito sa mga gawaing bukid. Nagmamay-ari ng malawak na taniman ng palay ang pamilya ni Wardo. Ang mga magulang nito, kapwa naninirahan sa syudad, abala sa kani-kanilang mga negosyo. Isa sa mga dahilan kung bakit nasa pangangalaga ng matanda si Wardo dahil sa napariwara ang buhay nito sa syudad. 18 taong gulang nang ipadala ito ng ama sa probinsya at halos 12 taon na itong nananatili doon. Malaki ang naging pagbabago sa buhay ng binata simula nang mapunta sa lugar. Natanggal ang lahat ng bisyo at naging mas kapaki-pakinabang ang buhay dahil natuto ito sa mga gawaing bukid. Ngunit sa loob ng mahabang panahon, walang kaalam-alam ang binata sa sikreto ni Lolo Jaime at isang kaganapan ang tuluyang nakapagpabunyag nito. Nung mga sandaling yun, kakatapos lamang ni Wardong maghagis ng abono sa palayan, nagpa siya itong umuwi dahil halos magdidilim na. Mag-isa nitong hinagisa ng pataba ang napakalawak na taniman, kaya naman nakaramdam ito na matinding pagod. Pagkarating sa tahanan, naglinis lamang ito ng katawan at dumiretso na sa kwarto para makapagpahinga. Wardo apo, hindi ka ba kakain ng hapunan? Mas mabuti sigurong lamanan mo muna ang iyong sikmura bago ka matulog. Wika ni Lolo Jaime nang makita ang apo. Di na po siguro, Lolo. Gigising na lamang ako mamaya kapag nagugutom na ako. Tugon ni Wardo. O sige, ikaw ang bahala. Ipagtatabi na lamang kita ng ulam ha. Maraming salamat po, Lo ha. Sige po, magpapahinga na ako. Wika ni Wardo. Nahiga ang binata at habang nagpapaantok, nakatitig lamang ito sa labas ng bintana. Hanggang sa napansin niya ang napakadaming alitaptap na nagtitipon-tipon sa puno ng mangga. Alam ng binatang hindi pa oras ng pamumulaklak, kaya naman nagtataka ito kung bakit naroon ang mga maliliit na insekto. Ngunit dahil sa sobrang pagod, hindi na nag-abala pang bumangon si Wardo. Napapikit ang binata at kalaunay nakatulog. Ngunit ilang oras pa lamang ang nakakalipas. Nagising ito dahil nakaramdam ng gutom. Bumangon ang binata para magpunta ng kusina. Mula roon, nadadaanan ang silid ni Lolo Jaime at nakita ng binatang bukas ang pinto nito. Isasara na sana ng mapansin na wala namang tao sa loob. Palaging nakasindi ang gasera sa loob ng silid. Kaya naman kagad niyang malalaman kung may tao doon o wala. Sa isip-isip ni Wardo, baka nasa palikuran lamang ang matanda, kaya hindi niya na ito gaanong binigyan ng pansin. Dumiretso na lamang sa kusina at kumuha ng makakain. Naupo ito sa mesa at napatingin sa bintana. Naroon pa din ang mga alitaptap sa puno ng mangga. Sa pagkakataong yun,
Kitang-kita ni Wardo ang kabuuan ng puno. Kaya naman nanlaki ang mga mata nito nang makita si Lolo Jaime. Nakatayo lamang doon habang may kung sinong kinakausap. Lumapit sa bintana si Wardo upang makita ng malapitan ang nangyayari. At halos tumalon palabas ng katawan ang kaluluwa nang makitang hindi tao ang kausap ni Lolo Jaime. Sa sobrang takot, napaatras si Wardo at aksidente nitong natabig ang lagayan ng mga kutsara. Kaya nagkalansingan ito pabagsak ng sahig. At dahil sa nadinig na ingay, biglang nagpulasan ang mga alitaptap. Dali-daling pumasok ng bahay si Lolo Jaime. Diretso itong nagpunta sa kusina para tignan kung ano ang nangyari. Mabuti na lamang at mabilis na nakaalis si Wardo doon. Dinala nito ang kinuhang pagkain sa kwarto upang hindi malaman ng matandang siya ang may gawa ng ingay. Pesteng mga pusa ito ha. Hanggang dito ba naman sa kusina nagkakalat kayo? Ay nako, naudlot na tuloy yung pakikipag-usap ko sa kaibigan ko. Baka pagpahinga na nga lang, madaling araw na pala eh. Wika ni Lolo Jaime. Tahimik namang nakikinig si Wardo sa silid. Nawala ang gutom nito, kaya tinakpan na lamang sa sulok ang kinuhang pagkain. Kinabukasan, palihim nitong pinuntahan ang puno ng mangga. Laking gulat ng binata dahil may mga bakas ng kabayo sa paligid. Napagtanto ng binatang hindi siya namamalikmata ng gabing yun. Nang makitang may kausap na kalahating tao at kalahating kabayo si Lolo Jaime. Tinignan nito ang matanda at nakitang nakaupo lamang ito sa atangan habang nakatitig din sa kanya. Ngunit hindi nagpahalata si Wardo. Nagkunwari lamang itong may kung anong pinupulot at saktong nakakita ng malaking tuyong sanga. Hinila niya ito palayo sa puno at dinala sa lugar kung saan sila nagsisibak ng kahoy. Nang mga sumunod na gabi, inabangan ng binata ang muling pagpapakita ng nilalang. Ngunit tila nakatunog na si Lolo Jaime. Hindi na ito nagpunta pa sa puno. Kahit napakadami na ng alitaptap na nakapalibot doon. Nagpatuloy ang ganong gawain ni Wardo hanggang sa punahin na ito ng matanda dahil napapadalas nang nakikitang nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga kahit wala naman itong ginagawa doon. Oy Wardo, napapansin ko lang na ano bang ginagawa mo doon sa ilalim ng puno ng mangga? Bakit palagi kitang nakikita roon? Diretsahang tanong ni Lolo Jaime. Wala naman lo. Gusto ko lang po tumayo ron. Malabig po kasi sa ilalim ng puno ng mangga eh. Nagbabalak nga po ako maglagay ng duyan doon eh. Tugon ni Wardo. Yan ang wag na wag mong gagawin, iho. Ayokong sugatan mo o pakuan mo ang puno na yon. Eh bakit naman po lolo? Puno lang naman po yun eh. Alam mo po, may mga nilalang na naninirahan sa punong yon at magagalit sila kapag nasira ang kanilang tirahan. Nilalang lolo? Kagaya ng mga tikbalang? Tanong ni Wardo. Nanlaki ang mga mata na matanda dahil sa sinabi ng apo. Hindi nito lubos akalaing malalaman ng binata ang kanyang sikreto. Kung ganon, alam mo na pala. Siguro ikaw ang may gawa nung ingay nung nakaraang gabi ano?
Tugon ni Lolo Jaime. Ako nga po, Lo, at nakita kong may kausap kayong tikbalang. Tama ka, iho. Ang pangalan ng tikbalang na yon ay Dagol. Matagal ko na siyang kaibigan. Siya at ang kanyang mga magulang. Dating nakatira sa puno ng manggang yan. Ngunit nang unti-unting dumami ang tao sa paligid, nagpasya silang umalis. Bata pa lamang magkaibigan na kami ng tikbalang na yon. Talaga po ba, Lolo? Totoo ba yung sinasabi nila na kapag may alaga kang tikbalang swerte ka daw sa lahat ng bagay? Hindi ko alaga si Dagol. Pero oo, totoo ang sinasabi mo, Apo. Maswerte ang mga taong nilalapitan ng mga tikbalang. Pero ni minsan, hindi ko sinamantala ang swerteng yon. Dahil alam kong may kapalit ang lahat ng ibibigay niya sa akin. At ano naman po yung kapalit nun, Lolo? Depende, Wardo. Kung ano ang hiniling mo, yun din ang kukunin sa'yo bilang kabayaran. Pagpapaliwanag ni Lolo Jaime. Ayon pa sa matanda, nagkasundo sila ng tikbalang na hindi ito hihiling ng kahit ano. Ngunit ang tikbalang mismo ang nagbibigay ng kusa. Ito ang dahilan kung bakit maganda ang tubo ng kanilang mga palay. Kahit paminsan ay inaabot na sila ng tagtuyot. Hayaan mo, Apo. Pagdating ng tamang panahon, ipapakilala ko sa iyo ang kaibigan kong tikbalang. Baka matakot siya sa akin. O hindi naman kaya saktan niya ako. Nakakatakot pa naman yung lakas ng mga yan pag nagagalit sila. Oo, Apo. Tama ka. Nakakatakot nga sila. Pero wag kang mag-alala dahil hindi naman mapanakit si Dagol. Mabait siya at kadalasan gustong makipaglaro. Kaso nga lang, hindi ko na kayang tumakbo. Pero Lolo, hindi ka ba nag-aalala na baka balang araw may makakita sa iyong nakikipag-usap sa ganong uri ng nilalang? Hindi naman, Apo. Bakit naman ako mag-aalala? Alam ko naman na walang makakakita sa kanila. Maliban sa akin. Pag-uusap ng maglolo. Naging mapayapa naman ang pamumuhay na matanda sa loob ng mahabang panahon. Walang kahit sino ang nanggulo sa matanda dahil protektado ng mga tikbalang ang kanilang lupain. Ngunit isang hapon, may mga taong naligaw sa kanilang lugar. Nakita mismo ni Lolo Jaime na may dalang baril ang mga ito. At batay sa mga kasuotan, mga mangangaso ang pangkat na yon. Dali-daling tumayo ang matanda para bigyan ng babala ang mga kalalakihan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nakinig ang mga ito. Pasensya na, mga iho. Pero pribadong lupain ang balak niyong pasukin . Wika ni Lolo Jaime. At sino naman ang nagsabi sa iyo, tanda? May permiso kami galing sa munisipyo para mangaso rito. Permiso? Kailanman hindi nagbigay ng pahintulot ang pamahalaan na mangaso sa kahit saang gubat, lalo na sa mga pribadong lupain. Teka, sino ka ba, tanda? Alam mo, mabuti pa. Umuwi ka na lang at magbanyas ka ng lana sa tuhod mo. Huwag mo nga kaming pakialaman kung ayaw mong masaktan. Banta ng lalaki. Matapos ay itinulak nito si Lolo Jaime.
Sakto namang paparating si Wardo, kaya kitang-kita nito kung paanong matumba ang matanda. Hoy kayo, tigil nyo nga yan. Di na kayo naawa sa matanda. Sino ba kayo? At anong ginagawa nyo rito? Lupa namin to ah. Wala akong pakialam kung aninong lupa to. Mangangaso kami sa kagubatan at kahit saan mang gustuhin namin. At papatayin namin ang lahat ng hayop na kayang patayin ang dala naming mga baril. O baka gusto mong ikaw ang maging unang biktima ko, bata? Matapang lang naman kayo. Dahil may dala kayo mga baril eh. Bakit hindi nyo yung bitawan? Tignan natin kung hanggang saan ang tapang nyo. Gusto kita, bata. Matapang ka. Pero hindi kita papatulan ngayon. Kaya hanggat kaya ko pang magpigil, umalis kayo sa dinaraanan ko. Muling banta ng lalaki. Magsasalita pa sana si Wardo. Kaso nga lang inawat na ito ni Lolo Jaime. Tama na, Wardo. Wala kang laban sa kanila. Hayaan mo na ang mga yan. At siguradong may naghahantay na kapahamakan sa kanila. Huwag niyo lang sanang sabihin na hindi ko kayo binalaan. O sige na, gawin niyo ang gusto ninyo. Yan nga, tanda. Huwag kang mag-alala. Hindi kami natatakot sa anumang nandyan sa gubat na yan. Hindi niyo alam ang pinapasok ninyo. Bahala na kayo. Sige na, umalis na kayo rito. Muling wika ni Lolo Jaime. Nagtawanan pa ang mga kalalakihan at kagad ding nagpatuloy sa paglalakad. Itinayo naman ni Wardo ang matanda at inalalayan ito papasok ng bakuran. Lolo, sino po ba yung mga taong yun? Tsaka, bakit nyo naman sila kinumpronta? Tanong ni Wardo. Mga mangangaso sila, Wardo. Gusto ko lang naman sana silang balaan dahil ang gubat na papasukin nila ay ang lugar kung saan lumipat ang pamilya ni Dagol. Hindi mo gugustuhin magalit ang tatay ng tikbalang na yon. Yun naman pala, Lolo di sana hinayaan mo na lang kagad sila. Yan tuloy, tignan mo yung nangyari sa'yo. Ay nako, masakit nga yung balakang ko, Apo. Pero hayaan mo na. Mamaya lang mawawala na rin ito. Siya nga pala, saan ka ba nanggaling? Sa baryo lang, Lo. Meron lang binili. Saka, tinignan ko na din yung tubo ng mga bagong binhing nakuha natin Maganda naman ho at walang problema. Mabuti naman kung ganon. Ilang buwan na lamang magsisimula na ang anihan. Kailangan nating paghandaan ang araw na yon. Po, 2 beses sa isang taon tayo kumagapasa. Ano pa yung dapat nating paghandaan? Sa kakatanim pa lang ng mga palay natin, Lo. Medyo malayo-layo pa yung aantay natin. Hindi naman ang mismong gapasan ang kailangan nating paghandaan, kundi ang araw kung kailan ito nagsisimula. Dahil yon ang panahon kung saan naglilibot sa paligid ang mga elemento upang hanapin ang mga mutsyang nakatago sa uhay ng palay. Mga mutya baka mo, Lo. Meron po ba talagang ganun? Huwag kang tumawa, ho. Dahil seryoso ang sinasabi ko. May mga mutya na lilitaw sa pagsisimula ng buwan ng kapasan. At yun ay 2 o 3 buwan mula ngayon. Lolo, bakit naman po kailangan nating paghandaan yung araw na yun? Nangako sa akin si Dagol na kukunin niya ang mutya ng bigas para sa akin. At kahit anong gawin kong pagtanggi, wala akong magagawa
dahil buo na ang pasya ng tikbalang na yon. Kagaya mo matigas din ang ulo ni Dagol at siguradong magkakasundo kayong dalawa. Di ko lang alam lo ha, pero sana nga. Pag-uusap ng dalawa. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, wala namang nangyaring kakaiba. Patuloy pa ding inaabangan ni Wardo ang muling pagpapakita ng tikbalang. Ngunit hindi na ito lumitaw. Ilang linggo pa ang nakalipas. Habang naghahanda para magpunta sa palayan, nakita ng binata ang dalawang lalaki. Nakasuot ito ng uniforme ng mga sundalo. Huminto ang mga ito sa harapan ng tahanan ni Lolo Jaime. Kaya naman hinarap sila ng binata. Magandang umaga po. Ano po ba ang sadya nila? Tanong ni Wardo sa dalawang sundalo. May hinahanap kaming grupo ng mga mangaso. May nakapagsabing nagawi daw sila banda rito Baka may nakita kayo. Yung isa sa kanila, may malaking pilat sa kanang pisngi. Tugon ng sundalo. Naalala naman ni Wardo ang mga kalalakihang nanakit kay Lolo Jaime. Kaya naman hindi ito nag-atubiling magsalita. Ang totoo nga po niyan, meron nga. Sinaktan pa nila yung lolo ko. Pumasok sila sa gubat. Mga 2 linggo na po yung nakakaraan. Hindi pa namin sila nakitang lumabas simula nun Ganun ba? Mga kriminal na pinaghanap ng batas yung pangkat na yun Partikular na yung sinasabi kong may pilat sa pisngi. Nestor yung pangalan niya. At sa oras na makita nyo sila, ipagbigay alam nyo kagad sa bayan ha. May malaking pabuya sa tao makakapagturo o makakahuli sa kanila. Kaya kung gusto mo makuha yung gantimpalang yon, huwag kang magdalawang isip na magsalita, boy ha. Sige po, sasabihan ko po kagad kayo kung sakaling mamataan ko sila dito sa lugar namin. Wika ni Wardo. Matapos ang pakikipag-usap, umalis na ang dalawang sundalo. Nagpatuloy naman sa ginagawa si Wardo. Habang papunta ito sa palayan, napansin niya na tila may nakasunod sa kanya. Kaya naman pahinto-hinto ito sa paglalakad. Pinakiramdamang maigi ni Wardo ang paligid. Ngunit wala naman itong nakikitang tao. Ilang sandali pa ay narating na ng binata ang palayan. Nakita nito na ang ilan sa katabi nilang mga taniman nagsisimula ng manilaw. Isa itong hudyat ng pagsisimula ng anihan. Habang nagtatrabaho sa palayan, napansin ng binata ang pangkat na mga kalalakihang naglalakad sa pilapil. Malayo pa lang, namukaan na niya ang mga ito. Kaya dali-dali siyang nagtakip ng muka. Nang makalapit ng husto ang pangkat, dito nasigurado ng binata na ito nga yung grupong nanakit kay Lolo Jaime at ang taong pinaghahanap ng mga sundalo. Hindi nagpahalata si Wardo. Nagpatuloy lamang sa pagtatrabaho hanggang sa makalampas na sa kanya ang mga kalalakihan. Alam ng binatang dadaan sa bahay nila ang mga ito, kaya dali-dali siyang umuwi sa takot na baka saktan na naman nila si Lolo Jaime. Ginamit ng binata ang daan sa kagubatan dahil mas mabilis niyang mararating ang tahanan sa pamamagitan ng daang yun. Ilang sandali lang ay nasa bakuran na ng kanilang tahanan si Wardo. Nakita nitong nakaupo ang matanda sa atanga ng bahay. Lolo, pumasok na po muna kayo. Dadaan na naman dito yung mga mangangaso Wika ni Wardo. Apo, huwag kang mag-alala. Hindi na nila ako sasaktan. Kaya kumalma ka lang. Tugon ng matanda. Hindi mapakali si Wardo
dahil nararamdaman itong may panganib na darating. Naupo sa tabi ni Lolo Jaime ang binata habang hinihintay ang pagdaan ng mga kalalakihan. Ilang sandali pa, narinig na nito ang mga tawanan at usapan ng pangkat. Wasted kasi yung matandang humarang sa atin eh. Minalas tuloy tayo. Hindi ba? Malapit lang naman dito yung bahay nun eh. Bakit hindi natin turuan ng leksyon eh? Wika ng nagngangalang Nestor. Napalingon ito sa kinaroroonan ng bahay ni Lawardo. Nakita ang dalawang nakaupo sa atangan. Walang pagdadalawang isip na sinipa ng lalaki ang koral at tuloy-tuloy na pumasok sa bakuran. Aba, mabuti naman at nakita ulit kita, tanda. Alam mo bang dahil sa'yo, minalas kami ng mga kasama ko. Wala kaming nahuli ni isang maliit na ibon. Wika ni Nestor. Mabuti nga at yan lang ang kamalasang sinapit ninyo. Pasalamat pa din kayo at nakababa kayo ng buhay. Tugon ni Lolo Jaime. Teka, anong sinabi mo? Talagang matalas yung dila mo, no? Gusto mo bang masaktan, tanda? Banta ng lalaki. Hinila nito ang kwelyo ng damit ni Lolo Jaime at pilit itong itinatayo. Sabay tutok ng baril sa ilalim ng baba ng matanda. O ikaw, bitawan mo nga ang lolo ko. Kung gusto mo ng away, ako ang harapin mo. Mano-mano, hindi kita uurungan. Wika ni Wardo. Nilingon ng lalaki ang binata at ngumiti sa kanya ng nakakaloko. Kung sa bagay, matagal na din akong hindi nakakapagbanat ng katawan eh. Kung talaga matapang ka, o sige, pagbibigyan kita. Pero siguraduhin mo lang na maaaliw ako sa'yo, ha? Wika ni Nestor. Nagtawanan ang mga kasamahan ng lalaki. Inilapag nito ang baril sa lupa at nagtanggal ng kasuotang pang-itaas. Bagaman kabado si Wardo, kinakailangan niya itong gawin para lamang mailigtas ang matanda. Wardo apo, wala kang laban sa taong yan. Masyadong malaki yung pangangatawan niya kung ikukumpara sa'yo. Tumigil ka na lang, bawiin mo na ang hamon mo at humingi ka na lang ng tawad. Wika ni Lolo Jaime. Hindi, Bulo. Nakalimutan mo bang dating sangganon sa syudad ang apo mo? At hindi ang mga taong kagaya nito ang makakapagpaatras sa akin. Tugon ni Wardo. Sa hindi malamang kadahilanan, tila biglang tumapang si Wardo. Nakaramdam ito ng kakaibang init sa katawan. Nagsimulang lumapit ang lalaki sa kanya at walang pagdadalawang isip na sumugod. Nagulat si Wardo dahil biglang may bumulong sa kanya na umilag pa kanan. Kusa namang sumunod ang katawan nito, dahilan para hindi makatama ang kalaban. Muling umatake ang lalaki at sa pagkakataong yun, muling nailagan ng binata. At ngayon naman, yumuko ka! Muling wika ng tinig. Sinunod naman ito ng binata at muling nailagan ang atake ng kalaban. Sino ka? Nasaan ka? Wala nang oras para dyan. Sundin mo lamang ang sinasabi ko. Mamaya na ako magpapakilala sa'yo. Tumingin ka sa mga mata niya para makita mo ang susunod niyang gagawin. Tugo ng tinig. Muli na namang sinunod ng binata ang sinabi ng boses. Napagtantong tama ito
dahil nababasa ni Wardo ang susunod na galaw ng kalaban. At ngayon naman, subukan mong puntiryahin ang kanyang baba. Suntukin mo ito ng buong lakas. Hindi mo kailangang magpigil, pero antayin mo siyang makalapit ng husto bago mo gawin. Mas matangkad sa iyo ang taong yan. Mapapakawalan mo ang buong lakas ng suntok na yan mula sa ibaba. Naghintay ng pagkakataon si Wardo na makalapit ang lalaki sa kanya bago nito pinakawalan ang matinding suntok. Natigil sa pagtawa ang mga kasamahan nang makitang bumulagta sa lupa at nawala ng malay ang kanilang pinuno. Nagsipagdampot ng baril ang mga ito. Akmang papaputukan na sana si Wardo, ngunit laking gulat ng binata nang magsitalsikan ang hawak nilang mga baril. Nagtataka ang mga ito kung sino ang may gawa nun, ngunit wala naman silang makita. Ilang sandali pa, nakarinig ang binata ng halinghing ng kabayo at isa-isang nagsipagtalsikan ang mga kalalakihan mula sa hindi nakikitang puwersa. Dahil sa takot, nagsipulasan ang mga ito at naiwan ang kanilang pinunong walang malay. Mga walang kwentang kaibigan. Iniwan na nila yung isang to. Wika ni Lolo Jaime. Igapos na lang po natin yan, Lo. Pinaghanap ng militar yung taong yan at siguradong may malaking pabuya pag isinuko natin siya sa mga sundalo. Tugon ni Wardo. Kaya pala ang lakas ng loob mong labanan. Dahil may nakapatong palang halaga sa ulo ng taong ito. O sige, ikaw na ang bahala po. Hindi naman po dahil doon, Lo. Di po ako sigurado Pero parang may kausap ako kanina habang nakikipaglaban. Tinuturuan pa niya nga ako kung paano talunin yung taong to Nako, mukhang alam ko na kung sino ang tinutukoy mo. Tignan mo ang lupa. Hindi ba mga yabag ng kabayo yan? Nandito si Dagol. Hindi lang siya nagpapakita dahil may ibang tao sa paligid. Siguro nga po, Lo. Pero kung sino man po yung tumulong sa akin, maraming salamat sa iyo, ha. Pag-uusap ng dalawa. Ilang sandali pa ay dumating ang mga militar at hinuli si Nestor. Kagaya ng sinabi ng mga ito, malaking halaga ng pera ang tinanggap ni Wardo bilang pabuya. Ilang araw matapos ang kaganapan, nagsimula na ang buwan ng Gapasan. Dito na nagkaroon ng pagkakataon si Wardo na makilala ang kaibigan ni Lolo Jaime. Nang mga sandaling ito, nakatayo ang dalawa sa gitna ng palayan habang hinihintay ang pagdating ni Dagol. Hanggang sa maya-maya pa, nagsimula ng magtipon ang mga alitaptap at unti-unting naglabasan ang mga elemento sa paligid. Hindi sila pinapansin ng mga ito dahil tila may kung anong hinahanap sa mga uhay ng palay. Maya-maya pa, may nagsalita sa likod ng dalawa, dahilan para magulat si Wardo at mapasigaw. Huwag ka namang maingay. Baka matakot ang mga elemento. Nanggugulat ka Teka nga, ikaw yung boses na nagturo sa aking makipaglaban nung isang araw Ikaw nga, hindi ako pwedeng magkamali. Ipinapakilala ko nga pala sa iyo, Apo. Si Dagol, ang kaibigan kong tikbalang. Isang karangalan ang makilala ka. Siya nga pala, may kapalit ang tulong ko sa iyo. Teka, kapalit?
ano naman yun? Maya-maya lang, malalaman mo. Pero dyan lang muna kayo at meron lang akong kailangang gawin. Wika ng tikbalang. Iniunat ng elemento ang kanyang mga kamay. At mula sa mga hinog na bunga ng palay, isang maliwanag na butil ang lumabas. Sumama ito sa hangin at lumapag sa kamay ni Dagul. Napansin ito ng ilang mga elemento at sinubukang kunin. Ngunit nabigo silang lahat dahil hindi na makalapit sa tikbalang. Ako ang nagmamay-ari sa mutya ng bigas. Kaya wag nyo nang subukang agawin pa sa akin. Magsipagbalikan na kayo sa inyong mga tirahan. Wika ni Dagul. Unti-unti itong lumapit kay Wardo at inutusang ilahad ang mga palad. Teka Dagul, ano bang ginagawa mo? Dapat kay Jaime ko ipagkakaloob ang mutyang ito. Pero mukhang mas kakailanganin mo sa mga susunod na araw ang tulong nito. Teka, ano bang ibig mong sabihin? Pinagkakalooban kita ng lakas at gusto kong lakas din ang ialay mo sa akin bilang kapalit. Kailangan ko ng matatapang na kagaya mo para ipagtanggol ang kagubatan at yun ang kapalit ng pagtulong ko sa iyo. Pagpapaliwanag ng tikbalang. Dito na mas naging malinaw kay Wardo ang lahat ng sinabi noon ni Lolo Jaime. Buong puso namang tinanggap ng binata ang katungkulan at sa tulong ng mutsyang ipinagkaloob ng tikbalang, nagawa niya itong gampanan ng maayos. Sa kasalukuyan, patuloy pa ding binabantayan ng pamilya ni Wardo ang kagubatang sakop ng kanilang lupain. Ipinagpatuloy na mga ito ang sinimulan ng kanilang mga ninuno. Bagaman wala na si Wardo para ikwento ang mga nangyari, nag-iwan naman ito ng alaala sa kanyang mga apo. Isang tala-arawang pinagmula ng kanyang kasaysayan. Totoo nga na minsan, mapagbiro ang tadhana. Hindi natin alam kung ano ang kapalarang nag-aantay sa atin. Kagaya ng tampok nating karakter na si Wardo. Sino ang mag-akala na ang patapon niyang buhay ay mababago at magiging kapaki-pakinabang para sa iba? Walang sino man ang nakakaalam ng plano ng tadhana para sa atin. Kaya hayaan mo lang na dumaloy ang lahat at subukan mong sumabay sa agos. Ngunit habang nagpapalutang-lutang ka sa agos ng buhay, sabayan mo din ang pagsagwan nang sa ganun, mas mabilis mong marating ang iyong paroroonan. Sumainyo ang kwento ni Wardo at ng gabay niyang tagabantay. Natikbalang. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Luis. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Leyte. Bunso si Luis sa 3 magkakapatid. Sa isang maliit na bayan siya naninirahan mag-isa. Ngunit nagbago ang lahat ng iyon ng isang araw ay merong kumatok na otoridad at hinatid sa kanya ang pamangkin niyang si Ina. Napag-alaman ni Luis na naaksidente ang kapatid niyang babae. Kasama ang anak nito, ngunit si Ina lamang ang nakaligtas. Nabigla at nalungkot si Luis sa balita. Hindi niya inaasahan na sa murang edad ng kapatid, mawawala ito ng ganon-ganon lang. Ang masaklap pa sa sitwasyon ay hindi nila natunton ang nakabangga dito. Pinapasok na si Ina sa tahanan at kalaunan ay naging komportable na ito kasama si Luis.
Napansin ni Luis na may nag-iba sa pamangkin. Tila hindi na pantay ang haba ng mga braso nito at medyo malaki ng kaunti ang ulo. Naisipan niyang maaaring resulta ito ng aksidente ngunit hindi yun naging sapat upang hindi siya mabiktima ng pambubuli. Dahil dito ay napilitang maglaro mag-isa sa loob ng bahay si Ina. Ginawa ni Luis ang lahat ng makakaya upang maibigay dito ang mga kailangan niya katulad ng pagkain, tirahan, oras at pag-aalaga. Ilang taon pa ang lumipas. Tuluyan na naging mabuti ang kalagayan ng bata. Isang araw ay merong kumatok sa pintuan. Hindi alam ni Luis kung sino ito. Isang matangkad na lalaki na hindi maayos ang kalagayan. Maitim ang ilalim ng mga mata nito at madumi ang suot. Kuya, mukhang nagkamali ka po ata ng pinuntahan ah. Sabagay, ilang taon din naman tayong hindi nagkita kaya hindi mo talaga ako maaalala. Ako ito, Luis. Si Kuya Rico mo. Kuya Rico? Bakit po kayo napadalaw, kuya? Akala ko po nasa ibang bayan ka. Meron kasing nangyari doon at kailangan kong umalis. Wala naman akong ibang pamilya kung di ikaw. Kaya dito na lang muna ako ha. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magiging pabigat. Ako na ang bahala sa panggastos natin at sa pang-araw-araw at biglang napatigil si Kuya Rico sa pagsasalita nang makita ang batang babae. Kuya Rico, si Ina po pala. Pamangkin natin. Anak po ni ate. Nasa na nga ba si Mercy? Hindi ko alam na may anak na pala siya. Wala na po si ate Mercy, kuya. May nakabangga po sa kanila at si Ina lang po ang nakaligtas. Nakakalungkot nga yan. O siya, pupunta na ako sa bakanting kwarto. Magpapahinga muna ako. Tinignan niya ang bata. Kagad kinuha ni Ina ang kamay ni Luis. Wika nito. Natatakot siya sa kanilang Kuya Rico. Naninibago ka lang, Ina. Sanay ka kasing tayong dalawa lang eh. Huwag kang mag-alala. Kapag nasanay ka na kay Tio Rico mo, hindi ka na matatakot. Kinabukasan, galing palengke ang binata at nagulat siya nang sinalubong ito ng pamangkin sa labas. Mahigpit ang hawak nito sa kanya at lumabas din si Kuya Rico. O anong problema, Ina? Ngunit hindi nagsasalita ang bata at nagtago lamang ito sa likod niya. Nag-uusap lang naman kami ng bata eh. Mukhang matagal-tagal pa bago siya masanay sa presensya ko ah. Akin yan, Luis. Ako na magliligpit ng mga pinamili mo. Kinuha na niya ang bitbit ni Luis. Nang makaalis ang kuya sa paningin nila, kagad hinarap ni Luis ang pamangkin at nagtanong. Sinabi naman ng bata na natatakot siya dito. Palagi itong sinusundan ni Kuya Rico at kung ano-ano ang tinatanong niya na hindi naman niya maintindihan. Kagad naisip ni Luis na baka may binabalak na masama ang kuya sa pamangkin. Bagamat hindi niya ito inaasahan. Dahil matino naman ang pagkakakilala niya sa kuya. Ilang taon rin ang lumipas at maaaring nagbago na ito. Simula ng araw na yon, hindi na iniwan pa ni Luis si Ina. Kung nasaan siya magpunta ay daladala niya ang bata. Umabot na rin sa punto na katabi na niya itong matulog. Dahil sinasabi ng bata na binubuksan daw ni Kuya Rico ang kwarto niya tuwing gabi. Hanggang sa sumapit ang isang gabi. Habang natutulog sila, nagising si Luis nang bigla siyang mamilipit sa sakit. Kinagat ang braso niya ng napakatalas ng ngipin. Kaya kagad itong nagising. Pagkakita niya ay si Ina ang kumagat sa kanya. Kanina pa kita ginigising, kuya.
Buti naman at nagising ka na. Si Kuya Rico po, pumasok po dito kanina. Nagtataka si Luis dahil alam naman ng pamangkin na hindi siya nito kailangang kagatin. Dahil mabilis lamang itong magising. Kaagad hinanap ni Luis si Kuya Rico. Ngunit pagtingin niya ay nakita niya itong natutulog sa kabilang kwarto. Kinabukasan, narinig niya ang pagsigaw ng pamangkin. Dali-dali niya itong pinuntahan at dinala sa klinika. Ngunit wika ng tagagamot na wala namang problema ang bata. Nang gabing yun, muli na namang sumisigaw ang bata at namimilipit sa sakit. Kaagad niyang hinanap si Kuya Rico. At makalipas ang ilang sandali ay natuntunan niya kung nasaan ito. Nasa liblib na parte ito ng gubat. Nagsasalita ng napakabilis at lingwaheng hindi pamilyar sa kanya. Kaagad niya itong nilapitan upang manghingi ng tulong. Pero napaatras siya nang makitang nakatirik ang mga mata nito na tila sinasapian. Bumalik si Luis sa loob ng tahanan at hinanap ang pamangkin. Muli niya itong dinala sa klinika ngunit ang sabi ng tagagamot na walang problema ang bata. Bagamat nababahala siya sa mga pangyayari. Nawala naman ito sa isip niya nang lumipas ang ilang araw. Nawala ng masamang nararamdaman ito. Pwera na lamang kay Kuya Rico. Kinumpronta na niya ang kuya kung meron itong ginagawa o binabalak gawing masama sa pamangkin. Huwag na itong ituloy pa at umalis na lamang siya. O ipapapulis na niya ito. Pinaliwanag naman ni Kuya Rico na wala siyang ginagawang masama sa bata. Hindi lang talaga ito sanay na meron na silang bagong kasama sa bahay. Mas naging mahigpit sa pagbabantay si Luis sa kinikilos ng Kuya Rico. Kahit na gustuhin na lang niyang paalisin ito ay hindi pwede. Dahil bahay ito ng mga magulang nila. At wala pa naman itong ginagawang masama. Isang gabi, umatake na naman ang pamimilipit sa sakit ni Ina. Nang sinakay ni Luis ang pamangkin sa tricycle, kaagad siyang tinulak ni Kuya Rico. Laking gulat ng binata sa nangyari. Ano bang ginagawa mo, kuya? Nasisiraan ka na ba ng bait? Ngunit hindi na ito pinansin ni Kuya Rico. Naglabas siya ng maliit na aklat. Muling nagsalita ng kakaibang lengguwahe si Kuya Rico. Mabilis ang pagsasalita nito at kalaunan. Nakita niyang tumitirik na naman ang mga mata. Napapasigaw ng napakalakas si Ina at nagwawala ito sa loob ng tricycle. Pinapatigil niya sa pagsasalita si Kuya Rico upang tulungan siya kay Ina. Ngunit hindi ito tumitigil at nagpatuloy lamang sa pagsasalita. Unti-unting lumalabas ang mga itim na marka sa balat ni Ina. Hanggang sa tuluyan na itong umitip. Naging pula ang mga mata nito at unti-unting lumabas ang sungay sa noo. Hindi tumitigil sa pagsigaw si Ina. Hanggang sa yung dating bata, tuluyan na itong nagbago ng anyo. Hindi makapaniwala si Luis sa nakikita. Tumigil na sa pagdarasal si Kuya Rico at pinaliwanag niya ang mga nangyari. Nung unang pagkakita ko pa lamang sa tinuturing mong pamangkin, alam ko kagad na hindi ito tao. Sa ilang taong nawala ko, nakaengkwentro ako ng iba't ibang nilalang kaya alam ko kung paano sila kontrahin. Alam kong hindi ka maniniwala sa akin kung sinabi ko sa iyo ito noon pa. Kaya hinintay kong lumabas ang tunay na anyo ng nilalang para ikaw mismo ang makakita. Hindi alam ni Luis kung ano ang sasabihin o kung ano ang gagawin. Nanatili sa anyo ang nilalang at tumakbo ito. Hinabol ni Kuya Rico ang elemento at naiwan si Luis. Nabigla pa rin siya sa mga pangyayari. Lumipas ang ilang sandali at bumalik na si Luis sa sarili.
Kaagad niyang hinanap ang kuya at makalipas ng ilang oras, natagpuan na niya ito. Lumayo ka. Huwag kang lalapit, Luis. Ako na ang bahala dito. Umuwi ka na lang. Nagpatuloy lang ito sa pagdarasal. Naglabas ng kung ano nung mga gamit si Kuya Rico. Tila mga agimat ito at tinignan muli ni Kuya Rico si Luis. Sinasabi ng mga mata nito na umalis na siya at wag nang babalik. Bagamat nag-aalangan si Luis, sinunod na lamang niya ang wika ng kapatid. Rinig niya pa rin ang laban ng dalawa. Kahit na gustuhin man niyang tulungan ang kapatid, hindi naman niya alam kung ano ang gagawin at magiging sagaba lamang siya sa kuya. Ilang minuto si Luis palakad-lakad sa loob ng tahanan sa pag-aalala. Nananalangin ito na ligtas na makabalik ang kuya. Hanggang sa lumipas ang buong gabi, hindi na niya nakita ang mga ito. Pagdating ng madaling araw, lumabas na si Luis upang hanapin ang kuya ngunit hindi na niya ito nahagilap. Nagtanong-tanong siya sa mga kapitbahay. Ngunit hindi rin nila alam kung saan ito nagpunta. Dahil malalayo ang mga bahay sa bayan, kaunti lamang ang nakarinig ng kumusyon ng gabi. Lumipas pa ang isang linggo. Hanggang sa naging buwan. Hindi na talaga bumalik pa ang kuya. Napag-isipan niyang ligpitin ang mga gamit nito. Hindi na kaya ni Luis ang mga nangyari sa kanyang buhay. Nawala na ang mga magulang. Sumunod ang ate. At ang itinuring niyang pamangkin ay hindi pala talaga pamangkin at ngayon ang kuya naman niya ang nawawala. Gusto na niyang magsimula muli at ayaw niyang magkaroon ng alaala sa mga nawala sa kanya. Habang nililigpit ni Luis ang mga gamit ng kuya, merong nalaglag na aklat. Nang pinulot niya ito ay nalaglag ang isang nakatuping papel. Tinignan muna ni Luis ang aklat at nakita niya ang mga litrato ng kuya. Kasama ang grupo ng mga tao. Nakita niyang kulto pala ang sinalihan nito. Liligpitin na sana ito ng binata. Nang makita niya ang pangalan sa papel na nakatupi. Para kay Luis. Kung nababasa mo ito ngayon, ang ibig sabihin ay nawala na ako. Maaaring daladala ko na ang nilalang at binabantayan ko ito hanggang sa makahanap ako ng paraan upang tuluyan itong mamatay. O kaya naman namatay na ako para mamatay din ang nilalang. Kung alin man ang nangyari, ang mahalaga ay wag na wag mo na akong hahanapin pa. Kung ayaw mong malagay sa alanganin ang buhay mo, at bago ako tuluyang mawala sa buhay mo, gusto ko lang malaman mo ang katotohanan. Sumali ako sa isang kulto noon pero nung nalaman ko na mali ang ginagawa nila, sinubukan ko kagad umalis. Ngunit binantaan nila ang buhay ko at mga buhay nyo. Kaya napilitan akong makilahok sa mga ginagawa nila. Kahit na alam kong mali, habang buhay kong daladala ang konsensya sa mga nagawa ko. Pero ang pinakamalalang nagawa ko na gusto kong malaman mo, ako ang bumangga kila Mercy at Ina. Nalaman ko kagad na hindi si Ina ang batang inaalagaan mo. Dahil naroon ako nang diniklarang patay na sila Mercy at Ina. Alam kong hindi mo ko mapapatawad. Ngunit ang mahalaga sa akin, malaman mo ang lahat ng tunay na nangyari. Paalam, aking kapatid. Maraming mga bagay na gumugulo sa isipan ni Luis na mga oras na yon. Hindi niya alam ang gagawin. Hanggang sa napagpasyahan ng binata na umalis na lamang talaga sa tahanang yon. Pinagpatuloy niya ang buhay sa ibang lugar.
pilit kinalimutan ang lahat ng mga nangyari sa buhay niya. Masakit man ang mga karanasan, tinanggap na lamang niya na nag-iisa na lamang ito sa buhay. Hanggang sa nakakilala si Luis ng isang babae. Doon nagsimulang magbago ang lahat para sa kanya. Hanggang sa nagkaroon ito ng sariling pamilya. Itinatak niya sa sarili na aalagaan ang mga ito ng buong buhay. Ngunit magpasa hanggang ngayon, tinatanong pa rin niya ang sarili kung ano na nga ba ang tunay na nangyari kay Kuya Rico. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.